Samahan niyo ako sa aking pag-ikot sa loob. Madre. Anong tsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Pinapugot ang ulo. Bigla lang lumalabas. One or two of the mga master. The nuns. Oh shit. They used to come here, and they still like it here. Ano bang dapat natin gawin kapag tayo ay nasa larangan ng ghost hunting at kapag tayo nakaka-encounter ng mga multo, mga espiritu, mga engkanto? Ano ba? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Mga kamister, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol pa rin sa ghost hunting. Sa mga larangan ho ng paghahunt ng mga multo, mga espiritu sa paligid. Pag-usapan natin ano ba ang dapat natin gawin kapag tayo ma-engage sa ganitong uri ng aktibidad, makipag-communicate sa mga espiritu at iba. Dito ay pag-uusapan natin kung ano yung mga kapahamakang maaaring maidulot sa atin kapag tayo ay nag-ghost hunting. So, kita-kits tayo ha, abangan ko kayo. We're gonna talk about ladder flashlights, especially for a ghost hunter or an urban explorer just like me. I'm gonna show you the best flashlight to use at any given situation. So, kita-kits tayo mamaya. That's from 10 p.m. to 11 p.m. See you later po. Hi everyone, this is Deus Abbas, paranormal psychic and a divine healer. Iniimbitahan ko po kayo sa DZRH mamayang alas 10 ng gabi. Kasama natin si kapatid na Ray Sibayan. At stream live po ito ha. Pwede po kayong dumalaw sa kanilang website para manood at pwede rin po kayong makinig sa radyo. Ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Wala pong absent. See you! Anong pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian? Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Ngayon po gabi ito mga kaibigan ng Sabado. Ngayon po ay huling araw ho. Tama ba? Yun, tama, no? Huling araw sa buwan ho ng Setyembre. At tamang-tama rin malakas pa si Supermoon. Ano ha? Yung mga mahilig mag-ritual dyan, ha? Pwede pa. Uy, napaka-interesting po ating pag-uusapan ngayon po gabing ito mga kaibigan tungkol po sa ghost encounters. Ano ho? Ano ba ang dapat ho nating gawin kapag tayo po'y nakakita ho ng mga espiritu, ng mga multo, ng mga engkanto, ayan na, ng mga alien? Ibang usapin naman yung mga alien. Pero of course, we can focus our discussion about ghosts ho ng mga sumakabilang buhay, as well as yung pong mga elementals o yung mga engkanto, ano ho. Kasi sa ghost hunting, ika nga ay naka-encounter po tayo hindi lang ho ng mga multo, ng mga sumakabilang buhay. Lalo na po kapag nasa
pag nasa mga mapuno kayong lugar, mga engkanto ho yan. Meron po tayong mga panauhin ngayong gabing ito, mga kaibigan. Naku naman, no, abay, masaya ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Hindi naman po tayo mananakot. Ano, ito po yung magiging informative, ano ho, para po sa lahat, especially sa mga nakakita ho ng mga non-physical beings, ano ho, kahit naman nasabihin natin na hindi sila totoo, pero sa iba yung nakikita sila, kaya nagiging totoo, ano ha. Alright. Unahin po natin, mga kaibigan, na ipakilala po sa inyo si Sir Clyde. Ayan na. Isang ng Paranormal All Stars. Ayan na. Sir Clyde, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Hello, magandang gabi kapatid na Ray. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito ngayon. Welcome, sir. And as much as possible, ibibigay ko lahat ng information Yun. na nalalaman ko Yun. pagdating sa paranormal. Ayan, oh. Bay, ilang taon ka na ba sa larangan ng paranormal research and investigation, Sir Clyde? Actually, nag-start ako 16 years old. Wow. Diyan ako naging super curious pagdating sa paranormal. So, ang ginagawa ko is most of the time self-study. Kasi during my time, napakahirap ng usaping paranormal kasi wala naman tayong social media, wala naman tayong Ay, oo, dati, no? Mano-mano lang yan. mano-mano lang talaga. Wala pa nga mga gadget noon, eh. Di ba? Yes. No. Ang ginagawa ko nun, I remember, hinahanap ko pa yung mga libro ng mga kilalang paranormal personnel para lang may matutunan ako doon sa mga encounters sa bagay, yung mga gadget naman nung araw, basic lang. Tape recorder. Malalaki pa yung mga tape recorder nun. camera. Yung camera, yung malalaking camera na Yes. hindi basta-basta mabibiling camera kasi masyadong mahal. Yung meron pang film nun dati. Oo, yung sa camera. wala pang cellphone noon, ano? Wala pa, Oo. wala pa. Tapos naman black and white pa yung TV set. Yes. Di ba? Kaya ang ano talaga nun is gapang talaga Oo. pagdating sa pag-aaral. Ayan, mukhang kasabay yata kita. Nasa atin din pong himpilan, mga kaibigan, sa ating paksa ngayong gabing ito, si Sir Deus Abbas. Ayan, isa rin po siyang paranormal psychic, paranormal investigator. Ano, Sir Deus, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program, Gabi ng Misteryo. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat at salamat din po sa pag-invite sa akin dito. Ayan, kumusta ka na, Sir Deus? Ilang taon ka na ba sa larangang ito at buti naman nandiyan ka pa. Kasi iba, nag-start lang tapos nawala na eh. Kasi ako po, kasi mula pa sa mga ninono ko, Yun. mula pa sa lolo ko, naging apprentice na ako, bata pa lang ako. Mga 5 years old ako, apprentice na ako ng lolo kong manggagamot. And then, yun nga lang, tumakas ako doon sa amin kasi nga ayaw ko ngang gampanan yung kaya pumunta ako ng Maynila noon. So, bali mahigit isang dekada na rin ako sa panggagamot at saka sa paranormal. Bumabalik ka naman na doon at naipag-say Kasi hi and kahit hello. anong takas ko po talagang pinupunta talaga ako dun sa Ay, syempre naman. No. Kung saan ka nang galing, talagang hahatakin ka pa rin. Totoo po. Babalik ka pa rin. Totoo po. Alright. Mamaya ho'y atin pong lalaliman natin pong magtalakay. And of course, mga kaibigan, sa mga nag-ghost hunting po, abay, hindi nawawala hong ilaw. Yan. Kasi hindi nyo makikita yung mga manifestation ng mga spirits at iba pang mga elemento dyan. Kung wala kayong dala-dala mga ilaw dyan, flashlights, nasa ating pong himpilan, abay, siguro papaliwanag niya rin dito yung pong ano ba mga klaseng mga ilaw ang dapat nating gamitin kapag tayo'y may pag-ugnayan sa mga hindi nakikita. Sir Lance Pintacasi ng Flashlight Manila. Sir Lance, magandang gabi sa iyo. Welcome to our program. Hi, Sir Ray. Thanks for having me here. How are you, sir? I'm good. Pag-usapan natin yung And si Sir Lance ay urban explorer ho yan. Ha? Yes, sir. At meron ka rin mga experiences na pwede mong i-share. Yes, sir. Tsaka pag-usapan natin yung advantage pag magandang ilaw mo sa documentation. Kasi
minsan yung mga pag-flicker ng camera, akala ng tao paranormal na siya. Pero, Hindi lahat. yes sir. Yung pala, Hindi gamit lahat. mo lang pala yung medyo, Kasi mahina na yung battery, di ba? yes sir. Yung mga ganun. Ayan, yan sa mga ghost hunter, makinig kayo tumutok kayo baka mayroon kayong dapat na malaman na mula kay Sir Lance, Ngayon, ano ba, balikan natin yung pong tanong, ano bang dapat natin gawin kapag tayo po may ghost encounters, Kasi ang mga multo, bigla na lang lumilitaw, Di ba, Sir Clyde? Na hindi mo alam at hindi mo nalalaman na yung palang lumitaw na yun ay multo kasi, lalo na kapag ikay clairvoyant, hindi mo rin alam, akala mo tao lang yung lumitaw sa harap mo, yun, di ba? Yes, actually, based on Times Magazine before, I think that was year 2000, sinabi nila na out of 200 people na nakakasalubong mo everyday, nakakasalubong mo everyday, 100% sure isa dyan multo. Out of 200 people. 1 out of 200. Yes. 1 is to kapatid 200. namin. Yes, 1 is to Wow. 200. Uh-huh. So 100% dyan multo, which is true. Pero kailan pa yan? Baka mas madalas na ngayon, mas marami na. Possible, yes, oo, siguro 1/100 na lang. But the thing is, sa araw-araw na buhay mo, may isang multo kang nakakasalamuha or nakakasalubong Na hindi mo alam. na hindi mo alam. Hindi mo alam, minsan katabi mo sa jeep o kaya kasama mo sa bus or nasa loob ng opisina, hindi mo kilala pero multo pala yun. Saka siguro sa ating mga kababayan, hindi ho lahat ng multo ay multo ho yun ng mga namatay na tao, kundi malay mo yung kasama mong non-physical being pala guardian angel mo, nakala mo multo, o di ba? Yes. Pero depende rin sa energy, Depends sa energy. O kaya iba naman ay engkanto. Possible, elemental, yes, nagpapanggap na tao. Nagpapanggap na tao, At hindi mo rin matitigan yung ito na. Kasi sabi niya, pag wala raw ito, elemental yan. Engkanto siya, yes. Paano kung naka-face mask? Hindi mo di ba, Sir Dios, hindi mo makikita yun Ikaw ba ay napipinpoint mo ba? Nalalaman mo ba kung yung nasa harap mo ay engkanto o tao? Sa akin po kasi hindi po sila nakakapag-transform ng into human kasi yung pag ako ang kaharap ng elementals. So kung ano po yung natural nila na itsura nila, yun talaga po yung nakikita ko. So kasi ang mga engkanto kasi ang pino-project nila sa tao is yung magaganda at gwapo. Kasi pag pangit kasi matatakot yung tao So yun yung pino-project nila lagi. Kaya pag once na ikaw ay normal na tao lang, yun ang makikita mo, yung pinoproject nila. No? Pero kung ikaw po talaga ay may kakayahan, ay makikita mo kung ano talaga sila. Oo, yung tunay nilang kaanyuan. Kahit ano pang shape-shifting ang gawin nila, na akala mo modelong-modelo yung dating, mala Adonis yung itsura, Yung pala ay kitang-kita mo yung totoong itsura. Yes po. Kaya lang, pero karamihan yata talagang hindi nakikita totoong itsura nila Depende po kasi yun, para sa akin, depende po yun sa antas nung third eye nung isang tao. Kasi meron po kami tinatawag na tagusan yung third eye. Okay. So yun yung parang hindi ka makapag-shift ng anumang itsura mo pag yun ang kaharap mo. So pag merong mga iba na pwedeng dayain, depende kasi yun sa antas nung kaharap nung isang elemental. Kung mas malakas sila sa iyo, ibig sabihin kaya kanilang i-dominate, kaya kanilang i-lure, kaya kanilang igawa ng ilusyon. Pero kung mas mataas yung antas mo, hindi kanila kayang i-lure. At nalalaman nila kung nakikita mo sila. Yes po. Ayun. Ikaw, Sir Clyde, ilang beses ka na bang nabuking na nakikita mo sila? Actually, never pa naman nangyari yon. Because, first of all, kahit nasabihin natin na alam ko na elemental ka, or on my mind, napatunayan ko na elemental ka, aswang ka, or kung ano ka man, I don't care. Hanggat wala kang walang ginawang kalokohan, kalokohan, masama, pananakit, okay ka lang sa akin, sige. We can live together, Coexistence. Yes. So, si Sir Lance yata may nakita na yan minsan. O marami ng beses, Sir Lance. Sa akin sir, parang hindi ko kagad siya kino-consider as paranormal. Parang ginagawa ko pag may nakikita, may nafe-feel or nag-document, muna, hinahanapan namin. Pero magandang approach yun,
Wag muna nating i-conclude na paranormal yung isang manifestation. Tingnan muna natin yung scientific evidence, ano? Apo. Tsaka- Ikaw, Sir Lance, anong ginagawa mo? Ang ginagawa ko, sir, dati kasi parang photographer ako for 12 years. Okay. So, nag-aral ako ng yung pag nagde-debunk ng mga photos and video. Actually, nag-train ako sa isang Talaga. politician na siya, hindi siya So, pwede nalalaman palitin kung yung fake pangalan. yung picture o hindi? Yes, sir. Yeah, apo, may Oo. kita. So, So nalalaman mo rin kung may tricking ang tawag doon, Yes, ano? sir. Opo. Yung pareidoila ba yung tawag doon? Pareidolia. Opo. Paradoil. Paradoil. Paradoila, oo. Opo. Pareidolia. Ang isang way to test it kasi, kailangan mag-investigate ka. Oo. Titingnan mo yung lugar ng umaga or well-lit Mhm. versus nung sa nakita mo sa gabi. So, kung kunwari may nakita kang parang anomaly or apparition. Mhm. Picture, nakuha naman ng picture, di ba? So, parang ginagawa namin, binabalikan namin ng mas maliwanag. So daylight. Opo, it's picture. Or ilaw mo na malakas. Pero kung consistent yun, na nakunan mo sa gabi at ganun din sa araw, Yes, sir. may problema. Opo, tsaka sir, usually mga anomalies kasi, parang ghost kasi, parang embed themselves dun sa photo. Parang minsan isang tingin mo pa lang, alam mo kung photoshop mo siya or kung talagang sumama siya dun. And usually, mas marami kami nakikita sumasama sa di ba yung video parang marami siyang frames per second, di ba? yes. Iba dun, sumisingit lang sa frame, tapos biglang nawawala. Mas mas maraming ganong instance kaysa yung yung nakunan talaga ng picture. Mas maraming parang sumingit lang po. So, yun. Sir Clyde, ano naman ginagawa mo? On my end, kapag ka isang entity is under my investigation, well, isa na yon yung sinasabi ni Lance, yung nature, yung background, yung light, etc. Lahat yun i-check natin. But the problem lang kasi natin doon is magkakaiba yung time. So, maaaring nag-exist siya sa gabi, pero sa umaga hindi siya mag-exist at the same position, Sa location. location. Sabi nating nakatayo siya diyan sa sulok. Oo. Babalikan kita diyan bukas, kailangan nandiyan ka pa rin. Kapag wala ka na, hindi ka totoo. Hindi natin pwede i-conclude 'yon. So, we have to check other angles na sinasabi nila. Ito yung sinasabi namin lagi na Occam razor, na maaaring ikaw nakikita mo pero yung taong nakatayo dito sa kabila hindi niya nakikita. So maaaring yung light angle, gamitin natin yung kay Sir Lance, yung light angle dito papunta dun sa sulok na yon, makikita ko. Pero yung light angle niya hindi niya makikita. So pwede niyong sabihin na ay hindi, guni-guni mo lang yan, yung screen lang yan ng monitor. Kaya akala mo may nakatayo dyan. But the thing is, ako hindi, kitang-kita ko eh. Ayun nakatayo siya dyan. Diba? Ito visual lang to, no? Yung pinag-uusapan natin ito, visual lang muna. Yes. And without using any gadget. Without using any Yung gadgets. visual lang natin. Oo. Kasi tanggapin man natin ang katotohanan, hindi naman sa lahat ng oras meron tayong dalang paranormal gadget, Oo diba? naman, no. Diba? Oo. May pupuntahan. Gamitin mo naman yung mga psychic sensors mo, ano? Actually, first of all, hindi na natin kailangan masyado yung psychic abilities natin. Most of the time, common sense pa lang solve na yung problema. Correct. Oo, Diba? common Solve sense, na yung ah. paranormal Oo, eh. Totoo yun. Oo. So, hindi na natin kailangan i-elaborate. Kapag ka nakaligtas siya sa common sense natin, saka natin gagamitan ng intuition, Yun yung logic, ano? logic, Oo. reasoning na tinatawag. After ng reasoning ko, sige, scientific tayo. Teka, kukunin ko yung gamit ko. No. So, after nun, pag nakalusot ka, nakapasa ka doon sa mga gamit ko, on the spot, sige, kakausapin kita. Anong problema mo? Bakit ka nandito? Ayan. Ikaw naman, Dios, Brother Dios, ano naman ang ginagawa mo to validate na ghost ngayon nakita mo or spirit, elemental? Sa akin naman po, bilang isang psychic din, usually kasi yung iba nagre-rely sa vision, sa clairvoyancy. Ako kasi mostly pino-combine ko yun. Kasi every multo or any entity ay meron po yung energy imprint. So doon po ako kadalasan nakaka-base sa energy. Kasi kung, di ba, kung ikaw normal na tao, hindi ka nakakakita. Pero pag dumadaan ka sa isang area, di ba, minsan nangingilabot ka, lumalaki yung ulo mo. May kakaiba, no? So, ganun po yung energy, parang energy scanning or energy, depende sa energy na in-emit nung isang entity or isang multo. Yun, ayan na. So, sari-sari yan. Pero si Sir Lance,
tungkol sa ilaw, ano. Pero may binabanggit ka na bang bago tayo magsimula rito, yung kasama mo si Shaman Tupenamayan, parang may nakaupo bang matanda? Ano nangyari doon? Hindi, actually, Oh. yun yung parang pinaka-first na na for me na parang medyo validated na na entity or talaga? na anomaly kasi nag-ghost hunting kami kasama yung classmate ko, and then sabi ko mag-abort tayo kasi may tao sa taas. May tao. Opo, sabi ko radyohin mo para Itsurang tao. opo, as in tao talaga siya. Tapos nakatingin sa amin. Tapos tumatawa si Shaman. Sabi niya ayan tol, yung mo, sixth sense mo na na siya, parang na-enhance na siya. Hindi tayo nakikita mo ngayon. No. Kasi matagal siya, mga 8 seconds, mga ganun po. Tapos nung nawala siya, hindi siya yung parang nag-disappear. Hindi, matras lang. Tapos nawala. Pero parang nilamon lang ng dilim. opo, parang normal na tao na bumalik lang sa And yung bahay na yun, po siya, abandoned na po yun. Tapos parang yun, kaya kami, nag-ghost hunting kami doon. Yun yung parang pinakamatinding nakita ko na sa yung visual. Hindi naman hostile, hindi naman mananakit. Hindi naman, sir. Pero meron din kaming with Shaman, kasi duduwo kami minsan. Na may isang part din na naman, siya naman medyo nasusuka siya. Ako bigla ako naging parang lightheaded ako. So that time ginawa namin, umuna na ako. Sumusunod ako sa kanya kasi parang ginagawa ko, nag-abort din kami kasi dun sa pinuntahan naming abandoned na school naman, masyadong parang malakas nun sa sa area na yun. And then doon ako first time nagkaroon ng gadget malfunction. Usually bira talaga magkaroon. Laging nakaayos yung mga gadget. Pero that time yung camera ko yung for the first time na namatay yung Namatay, pero dapat yung fully camera. charged. Yes, sir. Laging puno yan pag Oo. Ayan, ha? Alright, so, sa ating mga kamisteryo, abay, pwede kayo makipag-talamitam sa amin ngayong po gabing ito sa FB Live po ng DZRH Television, and of course sa YouTube channel po ng DZRH Television. Si Elias, magandang gabi sa iyo, Brother Elias, na nakatutok din po sa atin, Si Spurs, sabi niya, good evening po mga sir, ang doppelganger ho ba ay elemental? Sino pwedeng sumagot? Sir Deus, ko na lang. What do you think about the doppelganger? Para sa akin, meron kasing isang elemental na gumagaya talaga. Merong isang elemental na nanggagaya talaga ng tao. Kasi na-encounter ko yan doon sa dati kong boss, na bumaba yung boss ko, nakita ko bumaba, tapos lumabas. Pero nagulat ako, may bumaba ulit. May bumaba ulit. So sabi ko, lumabas na po ba kayo kanina? Sabi, hindi pa. Ngayon pa lang ako bumaba. So, parang sabi ko, nung binalikan ko yung scene, chinek ko. So, siya, parang elemental siya na mahilig manggaya. Usually kasi meron yan sa Earth elemental to, no? Normally, usually meron yan, ewan ko, yung Tamao ba yun na tinatawag na sa probinsya. Usually yan yung mga mahilig manggaya. Tamao, anong klase yung Tamao? Tamao, ano yung klase yung Sir Fly? Ayan yung elemental, earth element siya na para siyang isang tuod, parang puno, tapos ginagaya niyo yung mga tao. Yung Kaya niya itsura ng mga mag-shape-shifting, Yes. Based on the Philippine mythology or sabihin nating folklore legend, which is hanggang ngayon naman pinaniniwalaan, and hanggang ngayon proven kasi nakikita nila. Sabi nila. But for me naman, pagdating sa science, ang doppelganger is thought form na tinatawag. Ito medyo delikado to kasi kapag ang isang tao naggawa siya ng thought form, like for example ako, natutulog ako. Pero yung katawan ko uhaw na uhaw, gustong uminom ng tubig. So gagawa ako ng thought form. Itong thought form na to pupunta sa kusina, kukuha ng tubig, iinom siya ng tubig. So at the same time, dalawa kami. So you are creating it? Yes, you are creating it. Your doppelganger, ikaw na nag-create ng doppelganger Ikaw mo? ang nag-create ng doppelganger mo. And Technically, ang tawag yata dyan, parang bilocation eh. yes, by location, yes. No. Pero ang masamang nito, backfire nito dun sa tao. Hati pati yung pag-iisip mo. So kung magdo-doppelganger ka habang gising ka at may ginagawa ka, most probably maaksidente ka. Which is
isa sa mga kasabihan din ng mga matatanda Eh, na paano kung kapag, di mo naman sinasadya at gusto mo lang talaga uminom ng tubig doon at tinatamad ka lang bumangon? well, nandun na tayo, sabihin na natin na kasalanan mo pa rin. Diba? Kasalanan mo para hinati mo yung consciousness mo, ano? Sabihin na lang natin na Oo. katamaran mo na lang Oo. na sige, ayoko matutulog na lang ako, pero yung katawan mo gustong gusto talaga, wala na tayong magagawa. Gagawa ka ng Talaga. thought form. Ayun, kaya pala meron yung tinatawag na bilocation, no? Yung sinasabi na, oy, akala ko ba kanina ka ba dumating? Nakita kita kanina rito eh. Tapos ngayon ka lang, oo naman, ngayon lang ako dumating, ha? Ayun yung mga Oo. taong uwing-uwi na. Oh, lalo na yung mga misis na inip nang naghihintay sa mga mister na sinasabi nakauwi na, yung pala, hindi pa pala nakakauwi si mister. Ito Oo. pa yon. No. Ang doppelganger, hindi lang siya pwedeng i-create ng sarili mo. Like for Oo. example, ikaw, Mhm. kaya-create ka ng doppelganger. Oo. Ako, pwede rin akong gumawa ng doppelganger mo using your thought form. So, ikaw pa rin na mapapahamak, kakaisip ko sa'yo. Talaga, ganun ba yun? Like for example, See, kung yung misis mo, gustong-gusto ko nang umuwi, nag-create siya ng doppelganger mo, na nandun ka na, unintentionally. unintentionally. Hindi niya alam yun. Yes. Kasalanan pala ni misis yun. Yun. Kasalanan pala ni... O mga misis, kayo pala ang gumagawa rin ng doppelganger ng inyong mga mister, ano? Lalo pag gusto nyo nang umuwi si mister, ano? Ayan, nako. Very interesting yung ating pinag-uusapan ngayon. May ano? experience ako dyan, kapatid na Ray. Yung isang misis is nakagawa siya ng doppelganger at nakita niya yung mister niya na may kasamang ibang babae. Oh. So ano nangyari doon sa mister niya? Ano nangyari? Napahamak. Binugbog ng misis. Binugbog ni misis si Oo, mister. kasi sabi niya, nakita kita, may kasama kang babae. Kitang-kita niya. But the thing is, yung mister niya nasa trabaho. So pinakita yung time record, mga katrabaho, yung boss, supervisor, nasa trabaho yan kasama namin. Hindi, nakita ko talaga siya. So paano nangyari doon? So, pag uwi ang gumawa nun talaga si misis. Oo, Kakaisip niya. Iniisip kasi ni misis may babae si mister. na may babae si mister. Naku, wag kayo masyadong mag-iisip, misis. Ngayon, pag uwi ni mister, sobrang Oh. galit ni misis, nasaksak niya. Ako naman, no. Pero buhay naman niya si mister kahit Bumasak paano. sa awang naman ganun, ano, ha? Siguro, I think, tanongin nyo muna ang mga mister ninyo kung saan talaga nang gagaling, ano, ha? Saka huwag nyo masyadong isipin at alam nyo naman ng mga mister, takot sa mga asawa yan. Takusa. O, di ba? Sir Deus, ano? Ayan. Alam po ninyo, napaka-interesting po ating pinag-uusapan. Kasi binabanggit nga ni Sir Clyde na our brain or our mind is very powerful. Yes. It can create your own ghost, ano, it can create your own Demons. yan, di ba? Demons, at, di ba? So yan. Pero and of course, mga kaibigan, sa atin pa rin pong pinag-uusapan ngayon pong gabing ito, may mga nagbigay lamang ng mga mensahe doon sa ating inopen paksa kung ano nga bang dapat na gawin sa ghost encounters. Ano, sabi ni Brother Arvin Capacillo, sabi niya, don't drive them away. Huwag daw itataboy kaagad. At sabihin daw sa kanila na to move on and tanungin daw po kung paano sila tutulungan. Normally ba sumasagot yung mga multo, Brother Deus, kung anong kailangan nila? Usually po meron. Meron akong encounter na gano'n na ano pa yun nung medyo ano pa ako high school days. Kasi yung Spirit of the Glass. So Spirit of the Glass ka rin. ginawa namin yon. So meron kaming na nakuha na ano. Sabi Pero niya, sandali lang, ha, wag ho natin gagawin yan. delikado ito, po yun. Pati ng mga eksperto ayaw din gawin to, ha? Spirit of the Glass, yung Ouija board, na Sir Totoo. Diaz. Tapos yun nga, parang nakausap namin siya. Sabi niya, nangihingi siya ng tulong. Sabi ko, ano po bang tulong ang hinihingi niyo? Sabi niya, prayers. So, yun ang binigay namin sa kanya after nung laro namin niya. Pero, wag niyo po yung gayahin kasi may experience kami talaga na with my friends na spiritual na po talaga mga siguro 3 years ago or ano na naglaro sila ng Ouija board at nag-manifest yung tinawag nila and then nagsalita yung demon. Sabi niya, kailan kayo titigil pag may namatay na sa inyo? Naku po. After 3 days patay yung isang kasama sa laro. Hindi nila naibalik sa pinanggalingan. Hindi, kasi parang nabuksan kasi nila yung portal. Galit na galit sila, hindi pa daw sila time lumabas. Naku naman, no. Sir Clyde, ano bang ginagawa ninyo kung sakaling
accidental, nabuksan yung portal. May Well, lumabas. Ha? Ulitin natin yung warning, yung mga nag-a-attempt na mag-Ouija board, wag na wag ninyong gagawin. Kasi unang-una sa lahat, merong mga ritual na ginagawa bago mo gawin yan. At kapag ka natapos ka, may ritual ka ulit na gagawin para isara yan. Kapag ka gumagamit ka ng Ouija board, binubuksan mo ang portal sa magkabilang mundo. Now, the question is, pag sinabi mong binubuksan mo yung portal, sino yung nagbubukas dun sa kabila? Yun. At isa pa, kapag ka may tinawag ka sa portal na yan, hindi lang yung taong tinatawag mo ang nakakarinig. Maaring yung iba sasagot at magpapanggap na sila yung tinatawag mo. So yun yung mga dangers pagdating sa Ouija board. So Ayan, ha? never ever attempt na gawin nyo yan. Ayan. Unless, siguro, praktisado kayo or sabihin natin na talagang medium Eh kayo. mismo mo yung mga professional sa ganyan, di ba? Ayaw na ayaw. As much as possible, ayaw talaga nila. Hindi pwede, di ba, Dios? Yes po, kasi yung mga kasamaan talaga namin, talagang magagaling na yon sa larangan ng spiritual. Nung time na ginawa namin yun. Ako kasi medyo may mediumship ako. So sa akin nag-channel yung demon na pagsabihan sila. So yun nga dahil mabait pa pala yung demonyo, ano? kasi parang nagma-manifest na siya sa surroundings Para, namin. para ano ba kayo, nistorbo nyo ko? Parang Nananahimik ako sa impyerno eh. O di ba? Oh. Tapos yun nga hindi pa naisara. So nagalit siya kasi naistorbo daw sila. Yun. So yun yung ano niya na kahit nga may mga kakayahan sila, may mga power na sila, may alam na sila, pero meron talagang nung sinabi ng demon na kailan kayo titigil pag may namatay na. So after 3 days talaga may namatay. Ayan. Hoy, sino ba to? Si Kashe Samael Muerte. Kilala mo ba to? Magandang gabi, Sir Ray. Teacher Clyde. Yes, sir. Oh, Isa sa mga Sir, estudyante ko. mamaya malalaman natin kung nagtuturo ka pa, no, ha? Ayan. And of course, sa ating mga... Ang sabi naman nung isa, si Hemonde Sebastian, abay, kapag meron daw pong ghost encounters o may nagpaparamdam sa inyo, practice the art of deadmatology. What is deadmatology? Makakalam ni Sir Lance yun. Deadma, di ba? Yes, sir. From the word deadma, no? Ikaw ba napapractice mo rin ba yun? Sa akin kasi, sir, mas na-enjoy ko yung pag-explore. Kasi okay. more on urban exploration yung sa akin. Hindi ako masyadong nag-ghost hunting. Pero mas na-enjoy ko kung magandang Paano yung mga pagkakadocument. urban legend? Yes, sir, ano yun? No. Ang number 1 rule ko is dinadrop ko yung science. Every time na nag-explore ako, parang doon nasa Bulacan kami. Oo. Pinarecord Ano nangyari doon? Pinarecord akong wak-wak. Tawa ako ng tawa. Kasi Wak-wak. yes, sir. Kasi parang hindi ko na-expect na ganun lang pala siya. Sabi ko, mas maganda siguro kung lapitan niya ako. Hindi ko in-off yung camera. So, sa hindi ko na-send sa inyo. Pero meron akong sobrang linaw nung nung pagkaka-document ko nun, sir. Nauna mo ng yung video o picture? Video siya, sir. Nag-ready ako ng camera ko. Sabi, may dumaan na pak-pak. Pero natawa kami. Sorry, hindi ako natakot kasi parang syempre, mas gusto ko. Anong itsura? Sir, parang mababa rin lipad ng ibon. So, ibon siya. Na itim niyo. Di ba normally itim yung mga wakwak? madilim eh. Pero parang, yun nga, syempre, hindi ako natakot kasi sabi ko, yun na ba yun? Parang, dapat ba ako matakot kasi medyo natatawa nga ako dun sa And then sabi ko, wag may off yung camera. Gusto ko kung lalapit, mas maganda makain niya ako. Parang ganun. Pero, parang gusto mo, come. Yes, sir. Dito ka sa harap ko, no? Tsaka, sa akin, mas nakakatakot kasi is yung mga hindi mo nakita nung time na yun. Sinabi mo pa. And pag binilikan mo yung video, parang meron ko isang sir, na naglalakad ako. Ayun, sinend ko sa inyo. Parang pag-review ko ng video, may nakatayo doon na dalawa. Hindi ko nakikita pa rin yung mga kasama ko. Sabi, sir, ulitin mo, i-rewind mo ng i-rewind. May dalawang nakatayo, parang isang pasyente and parang doktor yung nakunan ko. Luma siyang Japanese na hospital. Talaga. Pero sa akin kasi tingin ko, hindi, reflection na ng flashlight. Sila nagsasabi na hindi. May nahagip talaga. So, nakakita mga clairvoyant, o yung mga psychic dyan, saka mga psycho, kung mga nakatutok kayo sa ating Gabi ng Misteryo, pwede po kayo magpag-interact sa ating mga bisita ngayong gabing ito. Si Elia, sabi niya, alam po ng mga spirits ang name ng nilalapitan nila o nagugustuhan nila, lalo yung mga elemental, nakamasid sila. Tama, no, Sir Dios?
alam nila. Usually, pag mga elemental spirits, yun, alam nila yon. But hindi naman lahat siguro. May mga iilan lang. Oh. Pero sa case kasi namin, no, lalo na kung demonic, talagang mataas na, antas na. So alam talaga nila yung full name mo, kung ano mo yung meron pang isa sa mga demonic possession na inaayawan ng kadalasang mga manggagamot, even exorcist. Yung demon na pag once na pumasok ka pa lang sa kwarto, sasabihin niya lahat ng kasalanan mo. Paano mo ma-exorcise yun? So kayo mismo nag-exercise kayo, Sir Deus? Yes po. Ayan na, sa mga nakatuto ngayon, baka may mga demonyo sa inyong mga sarili. Ma-exorcise kina Sir Deus. Clyde, anything? Any Yes, sir. any thought about it? Dagdagan ko lang yung sinasabi ni Sir Jus. May mga demon na, ay yung mga tinatawag natin na higher form of demons na ang gamit nilang atake sa tao is psychological. Yes. So kapag ayun nga, sinabi mo, pagpasok mo pa lang doon, alam niya na lahat ng kasalanan mo. Alam niya yung buong buhay mo. Yes. Kabahan ka na. Kasi kung talagang ikaw isa kang sabihin na nating faith believer or Christian, kabahan ka na. Kasi kaya niyang sirain, kaya niyang basagin ng paniniwala mo. Sasabihin Pati niya, pananampalataya mo. pati pananampalataya mo, pati yung Diyos mo. Talaga? Ay, sus, Kaya ako. kabahan ka na. Kasi gagamitan ka nila ng psychology at papamukha nila sa'yo or ididiin nila sa kokote mo na hindi ka karapat dapat yan sa ginagawa mo. Wala kang karapatan na paalisin ako dito. Pero may mga stages yung demon possession, Sir Deus. Kaya yes. bang i-explain yun? Ano mga stages yan? Ang dami natin pinag-uusapan dito, ano ho? Meron kasing iba na depende kasi yun sa ranking, ranking ng demons. Merong mga lower demons lang talaga na madali lang silang ipaalisin. Pero ang isa sa mga na-encounter ko before nang nag-exorcise ako ng isang demon dito sa Antique. Okay. Tatlong manggagamot na ang sumuko doon. Pati mga clairvoyant sumusuko sila pag nakita nila yung entity na yon. Yung demon na yon. Ang demon na ito, maliit lang siya actually, maliit. Para siyang bata na, 5 years old, mga ganyan. Pero pula ang balat niya at 7 ang buntot. Parang sa Hellboy, no? Pero 7 ang buntot. So, mataas na pala na rango yun yung mga pulang balat ng mga demonyo. Mga mga parang generals na sila, may mga dominion na sila. Meron bang green na balat na demonyo? I think meron. Di ba meron? Mga goblins. Parang goblins. Goblins Goblins mostly mga goblins and then mga encanto. Yan, mayroon. I see. Pero yung red na binabanggit mo, mga high ranking po yun ng talaga. mga demons. Pero sa encanto, I think there is a certain encanto din na mga pula. Mga parang royal blood something ganun ang kasi pero meron pag tinawag mo St. Michael, lahat nagpupulasan. Opo. Natatakot yan sila actually. Talaga. Yan, malaking bagay ho yung pananalig natin sa Panginoong Diyos, and of course pagtawag kay San Miguel Arcangel. Nako, marinig lang yung pangalan nila, no? Marinig yung pangalan ni San Miguel, nagpupulasan na. To answer the question, yung stages ng possession natin, meron tayong 4. Una, yung apparition. Andyan yung makikita mo. Papakita mo na. Oo, tatakutin ka, papanaginipan mo, etc. And then, there is the oppression. Yung oppression, ito na yung merong physical na ginagawa sa katawan mo. Like, pagising mo, mabigat na yung pakiramdam mo, may pasaka, may kalmot ka, sugat, etc. May markings na yung katawan. Yes. And then, sa pangatlo, ito yung tinatawag natin na obsession. Ikaw na ngayon yung na-obsess doon. Takot ka na, nakikita mo siya, nakakausap mo, nararamdaman mo, etc. Lahat nandun na. And the fourth one is yung, yung sapik na talaga. Kumpleto na. Ayan yung siya na possession. siya nang nasa katawan mo. Complete possession. Hindi mo na makontrol yung katawan mo. Yes. Actually, kapag based on our psychology study, kapag ang isang tao ay sinasabi nilang nasasapian, they still have this sinasabi nating self-control or self-will. Pero dahil dumaan ka dun sa 3 stages na yon, sinira yun. So, ang gagawin mo, sige, ikaw na lang bahala. So, andun na yung wala kang tulog,
puro sugat-sugat yung katawan mo, nararamdaman mo, ang sakit, Oo. ayoko na ng ganito, Mhm. nababaliw ka na dahil nakikita mo, naririnig mo siya, etc. Bumigay ka na. Bumigay ka na. So ngayon, kapag ka bumigay ka na dun sa pangatlo, hindi siya papasok sa katawan mo, kokontrolin ka lang niya. Talaga. Ganon yung nangyayari. Kasi eto let's say for example, isang demon gusto kang i-possess. Pumasok siya sa katawan mo. Anong mangyayari sa katawan mo? Sa sobrang lakas ng demonic energy nun, malamang sabog yung katawan mo. Oo, syempre, yung energy nun, ano? Diba? Oo. Kahit sabihin mong demon yun, divine being pa rin yun eh. Oh, yes. Diba? Oo. So pag pumasok sa katawan mo yun, malamang lasog-lasog yung katawan mo. Oo. So they really never entered our body, but they have the full control over it dahil binasag niya yung paniniwala mo sa Diyos na tinatawag. Ayun, ha? Oh, yan, ha? Informative po ating pinag-uusapan ngayon. Hindi lang ho tungkol sa simpleng multo lamang o ghost encounter, kundi umaabot po tayo sa possession, exorcism, ano, ha? Alright, magandang gabi kay Emmy Turado from Himamaylan. Isang maulang gabi po sa inyo, Sir Ray. Zenny Lobigas Jose from Malabon. Patrick Gagarin from Taguig. Si Leo Habares mula po dyan sa Palawan. Kumusta na kayo dyan sa Palawan? Ano ho? June Perez, kumusta ka na, June? Good evening po, Sir Ray, at sa lahat. Tama po ang sinasabi na bago masabi na isang paranormal, ang pangyayari ay dapat mag-investigate muna. Yan ho, ginagawa nga ho ng mga totoong meron kasi mga fake mga totoong paranormal investigator, ano, si Ricardo Horillo. Ang elemental suba ay jinn din, di ba? Magkaiba lang na tawag, Sir Deus, di ba? Magkaiba lang, yung jinn yata somewhere in Middle East ba ang tawag? Para sa akin, yung mga jinn kasi parang somewhat like demon na sila eh. Hindi na sila elementals. Talaga? Oo. Yun yung mga ikinukulong sa mga bote-bote, Yes po. mga Yes. jar. Talaga. Well, Pero mas matino naman sila dun sa iba. Hindi rin. Kasi Manloloko rin. Usually po kasi pag mga demon kasi mischievous talaga yan sila. Natural sa kanila yun. Even the Encanto. Bigyan mo ako ng 3 wish. Di ba? Ay bawal po. Ayan po ang isa sa mga sinasabi ko, yung mahilig sa mga lalo na mga duwende. Yan. Yan, yun po ang lagi kong sinasabi sa mga tao, lalo na sa mga client ko na never kang mag-ask ng wish Favor. sa sa duwende. Yun. Kasi mischievous yan sila. Ibibigay nila yung hiling mo pero hindi mo alam kung anong kapalit nun. Oo nga. Usually kasi ang kinukuha yung buhay ng pamilya mo. Okay, ikaw. Oo, pwedeng ikaw pag wala nang makuha na iba. Saka yung iba, pag yung tao na mismo na kinukuha nila sa kanilang kingdom. Wow. So nangyayari pala yun? Yes po. Kaya nga sabi ko, wag po kayong humiling sa kanila. Much better, mas maganda pa yung sila ang hayaan mong tumulong sa iyo. Ayun. Na wag kang hihiling kasi may kapalit kasi ang kahilingan Good sa kanila. advice, tama yan. I like that, Sir Deus, tama yun, Si Sir Lance, kumusta naman? Kaya mo na-distinguish mo rin ba yung nakikita mo sa pag-explore mo kung multo ng tao o mga elemento? This sir, sa akin kasi wala akong masyadong nakikita na na parang tawag doon, yung parang actual. Usually pag binabalikan na lang namin yung mga video. Kasi kasi unlike yung mga ibang nakakasama namin, parang sabi parang nakakakita sila. But for me, hindi. So mas naaliw ako dun sa parang na-explore ko yung lugar, tapos titignan ko yung parang kung ano itsura niya dati, gano'n. Tapos yung dinodocument ko siya, sir. And then after nun, pagdating sa bahay, nire-review ko yung mga Pero photos bakit mo and videos. naisip na kailangan iba-iba yung ilaw sa sa ganyan mga paranormal Kasi sir, investigation? parang usually kasi ito parang tipo sa mga ghost hunters. So yung mga camera natin, may mga sensor yan. So every time na nagpapalit ka ng ilaw, yung sensor napansin siya. Nagaganon yan, nagde-defocus, Yes, sir. diba? Kasi nagbabago yung parang yung light source mo nagbabago, tapos pag hindi nakalak yung focus ng camera mo, nagbabago siya. So, akala tuloy nung nag-iimbestiga yung ghost hunter, meron ng presence. Opo. Kasi nagde-focus na yung lente. Yes, sir. So, Yung ano yung camera. doon? Ano yung parang pinakamagandang gawin? So,
kapag meron kasing tatlong klase ng beam yung flashlight. No? Okay. So, yung isa, tinatag na thrower or yung spotlight. Yun yung ginagamit ng mga rescuers. So, yung beam niya is diretso talaga siya. So, kunyari may titignan ka sa malayo, yun yung magandang gamitin. True and true yun, no? Parang sobrang lakas talaga hanggang sa pinakamalayo. Yes, sir. Mm. Usually, yung mga itsura na parang ganito. Parang, ito yung laser. Ano siya? Di mo masakit sa mata yan? Sobra. As in, 3 kilometers yung ano niya, sir. 3 kilometro yan? Opo. Ito yung Diyos mo yun. mga bagong technology ngayon na flashlight. So, Yan ba yung gamit nila Donsky? ay, sir, yung gamit ni... Sa kanila siya man tope? Ha? Actually, sir, yung kay Oh. Donsky, nung una ko siyang nakilala kasi, No. napansin ko yung video niya, may parang tuldok dun sa Sa gitna. sa gitna. No, kasi normally yung flashlight, di ba, yung nasa gitna yung tuldok. Kung nakikita nyo, Oo. sure, may tuldok, di ba? Oo. So, May liwanag sa gitna. ang tawag doon hotspot. So, sa video kasi, ang pangit na tingnan. Na parang pag, oo kunwari, nga, no. indoor ka, tapos kinukuha mo may hotspot. Oo. Bali yung part na yun, overexposed. So, pangit po siya tingnan sa sa Parang video. basag-basag sa video yung Opo. tingin, no? So ginawa ko, kinontak ko si Donsky. Sabi ko, sir, medyo ang dami mong subscribers. Tapos yung ilaw mo, medyo hindi ako nagagandahan. Maski ikaw, mukhang hindi ka naganda. Sabi ko sa kanya, gawang kita, mag-modify ako ng isang flashlight na para sa'yo lang. As in, so ganito yung ginawa ko kay Donsky. Ito yung modification ko na kagaya kay Donsky. Ikaw mismo nagde-design yan? Hindi naman, sir. Nabibili naman siya online. Okay. Pero yung configuration kasi, Kino-configure. kami nag-trial and error po. So, ito yung wala wala kinikitang di ba? Wala nga. Hotspot. Wala, As in, wala. ano lang siya. Wala sa gitna. Walang ganun. Walang Opo. bilog. So ngayon, ang sabi ko kay Donsky, pagka indoor ka, ito gamitin mo. Ngayon, pag lumabas ka na, tapos medyo may sipatin ka sa malayo, yun yung gamitin mo yung thrower, which is yung spotlight. Talaga. So, ganun yung ginawa namin ni Donsky. Tapos may isa pa din akong parang sorry lang, share ko lang din. Kasi, Yeah, please. kasi, Di mahalaga ito, no, sa mga nag-ghost hunting lalo na kasi baka akala natin ganun-ganun lang. yes sir. In fact, napakahirap hong pasukin yung larangan ng paranormal, di ba, Sir Clyde? Yes. Sir Deus, no? Kasi hindi ho biro ito eh. Yung iba kasi ginagawang laro para lang magkaroon ng content yung mga channel. Yes sir. Actually, isa sa pinaka for me, pinaka important na kailangan may consider is yung safety mo. Kasi yes, pag pumunta ka sa isang lugar, may mga may mga homeless, ganyan. Oh, May isang baka akala mo yung pala totoong tao pala yun Yes, na sir. walang matulugan. May isang instance nga na na yung kami nga din ni Shaman. Si Shaman nasa second floor ako, nasa third floor ako nung area. Nag-amoy katol. So medyo ako bigla kasi kung may katol, may tao. May tao doon. Correct. Pero natutulog sa nicho. Sorry, medyo nag-iingat ako dahil baka mamaya kasi mga gamit natin medyo mahal, so baka ma-hold up ka ganun. Ay, oo, delikado rin yun, Yes, safety sir. rin yun. Tapos yun nga, kapag going back kay kasi Donsky medyo naging ka-close ko in terms of pagdating sa flashlight. Oo. Sabi ko sa kanya parang pinakadami yung following mo pero sabi ko ginagamit is napaka-basic. So ginawa ko parang inintroduce ko siya dun sa sponsor ko from China. So ngayon sir, yung mga ginagamit namin na ma-high-tech na, as in Talaga. sobrang mga tactical na. Yung for example, yung ganito na flashlight. Ano naman? Di ba pag nasa isang lugar ka, ayaw mong marireveal yung position mo, di ba? So pag nasa gubat ka or nag-ghost hunting ka, yung pinaka simpleng click, naririnig yan eh. Oo. So, malakas yan na pagtahimik yung paligid. Opo, sobrang lakas. So, yung ibang mga fake ghost hunters yun nga signal nila pag mangdadaya na sila, pinipitik nila yung ilaw. Tapos doon magkakaroon ng anomaly kasi yun yung signal nila. Yung mga ginagamit namin is yung mga tinatawag namin mga mga forward switches. Forward switches is pwede ko siyang pailamin nang hindi siya tumutunog. So ito yung ginagamit ng military kasi pag halimbawa ayaw mo ma-reveal yung position mo, ganyan. Tapos sir, kung nag-ghost hunting ka, ayaw mo makontaminate yung yung scene. Kasi pag nag-click ka, pa yan sir, makakontaminate pa yung binivideo mo. Ayan. Ginagawa mong pailawin mo siya ng tahimik lang. Yun yung ginagawa ngayon Minsan ninenervous ako pag ako ba mismo na-nervous. Ano ba yan? Di ba makikita ng mga tao rin sa paligid? Baka may mga magnanakaw, mga Yes, mga sir. terorista dyan sa paligid, bigla kayong sugurin,
Sir Clyde, ikaw ba na-experience mo na ba nahabol ng totoong tao? Hindi multo. No, actually, meron akong napanood. Oh. May napanood kami last night. Oo. Vlogger tong mga tao. Mag boyfriend, girlfriend yata sila. Pumasok sila sa isang abandoned palace somewhere in Singapore, yes. But the Pero thing- mga Pinoy. Pinoy sila. Mga nakikita ko rin yun Swerte lang sila kasi yung Palace. yung napasok nila na lugar, abandoned na lugar, pugad pala ng kulto. Wow. Talaga. As in dun sa loob na yun, nakita na nila na yung isang bathtub puro dugo, may buhok. Tapos biglang may gumalaw dun sa may dugo, hindi namin alam kung ano yun, tumakbo na lang sila, etc. Bumalik sila sa gubat. Yun yung inaano natin sa mga ghost hunters, sa mga vloggers ngayon. So wag tayong basta-basta pasok sa kung saan-saan. Tulad nga na sinabi ni Sir Lance, baka mamaya may mga homeless na doon natutulog, and then kung ano yung gawin sa inyo, what more kung merong ganong klaseng mga tao, kulto. Paano kung balata na lang ka ng buhay nun? Saka kung malaw, ginawang hideout din yung mga abandoned houses o kaya buildings ng mga sindikato. Yes, Di ba? possible. Oo. Eh, hindi ka na makakalabas ng buhay. Naku. Actually, sir, share ko lang, may gano'n kami experience, last summer. May pinuntahan kaming, parang sa may Laguna Lake. Pinuntahan kaming bahay na, abandoned na siya for 13 years. Ngayon, pagpunta namin doon, kasi honestly, ako familiar sa mga paraphernalia ng mga illegal substance. So, nagulat ako kasi nagtatawanan sila. Na pagtingin sa sahig, ang daming mga yung mga foil, mga ganun. So sabi ko, hindi, drugs. Opo, so hindi, delikado pala tong lugar na to. Baka mamaya may magsa-session doon or baka may bumalik doon. Parang sobrang delikado tong pinuntahan namin. So ginawa ko, kaagad ako noon, after ko mag-video, sa labas na ako tumambay kasi syempre nakakatakot. Yun yung part Sibat ng na. risk. Mahirap na. Saka siguro I think it's about time din na malaman din ng mga gustong mag-explore sa mga abandoned na mga lugar na mga yan. Ipaalam ninyo sa mga barangay, sa mga pulis, Yes. kung kayo pupunta doon, para alam nila na may tao doon, at nag-explore lang, ganito lang gagawin namin, meron lang po kaming i-video dito, ganyan-ganyan, wala naman pong bad intention whatsoever, gusto lang naming spiritual yung approach, Anyway, naku, ang bitin na naman tayo sa oras ito. Ano ba naman to? Sir Deus, siguro sa mga kababayan po natin na unang-una, wag nating i-explore ang kabila. Tama? Opo. Kasi kung para sa akin, if you are clairvoyants, lalo na yung mga mundane people na wala namang kaalam-alam paano protektahan ang sarili nila, ignore it. Okay. So yun yung tinatawag na digmatology. Yes. So kasi the more kasi na halimbawa mayroong mga multo, mga na pinapansin nyo, the more din sila mag-active. Yes. Kaya naranasan ko din yun, yung digmatology. Kasi nung time na nagkakakita ako, natatakot talaga ako sa mga nakikita ko din. So nung in-apply ko ng digmatology, so hindi na ako natakot. Parang normal na lang sila makikita ko na dumadaan. Ganun na lang. Sabi ko, kasi kung ikaw naman normal, mundane na tao, tapos may kakayahan ka o may gift ka nga, much better na ang aralin mo muna is protection sa sarili mo. Correct. Kasi pag ikaw po ay bukas, more on prone po kayo sa mga possession, sa mga lapitin kayo ng mga engkanto, ng mga multo, or mga, kasi usually mga lumalapit na mga multo is nanghihingi ng tulong yan Yun po yung mga mga kadalasan talagang bakit sila lumalapit sa taong may bukas ang third eye. Pero ano ang advice natin dun sa mga lapitin? Do we need to pray na lang? Kasi parang involuntary na rin to, Parang in general, kapag meron tayong naramdaman na encounter, dapat magdasal na lang Dasal tayo. po. So just pray. Natural, yung own prayer ninyo, kung kayo naman po ay Catholic, din Our Father, yon. Mas Yes. yun. Lalo na yung I believe in God. Okay, you can invoke St. Michael. Yes, pwede rin Kasi po. I think St. Michael kasi nagbubukas din yan at nag-aatas din yan ng mga anghel para sunduin Opo. yung mga ligaw na kaluluwa. Yes po. Ayan. Sir Clyde, advice sa ating mga
sa mga may mga ghost encounter o kaya nag-aasam na maka-experience ng kakaibang mundo ng mga multo. Balig, ano na lang in general ko na lang. Pero gusto kong i-highlight dun sa mga vlogger. Kasi yung mga vlogger natin is, ito yung nag-i-influence doon sa mga normal people na mag-ghost hunt. So, ito lang, number one na kailangan yung tandaan, history ng place. Alamin ninyo kung ano yung nangyayari bago I ninyo agree. pasukin. No. Malay nyo nga, kuta ng culture, kung Tama, ano tama. man, may illegal, demonic activity, at least alam nyo yung kakaharapin nyo. Mhm. Number 2, gadgets. Okay. Not just gadgets. Ang kailangan mo rin, safety equipments. Flashlight, hard hat, bota, kung kinakailangan mo ng bota kasi baka madulas. Kailangan mo ng vest, So, reflectorized na vest, para nakikita ka, hindi yung basta pasok ka lang na kung ano yung pantulog mo, yun na yung dadalhin mo doon. Hindi. Kailangan yung maging handa. Number 3, information. Kailangan may alam kayo sa paranormal. Doon sa mga baguhang vlogger, kasi yung mga dating ghost hunters hindi naman ganyan eh. May mga aral yung mga yan eh. Mga disiplinado yan eh. takot pa nga tayo eh. Alam nila kung paano i-deal yung mga ganyang klaseng bagay. Eh yung mga vloggers ngayon wala, parang ano na lang eh, katatakutan na lang, takbo. 'Di ba? Mamaya madisgrasya pa kayo eh. 'Di ba? Sabihin pa sa inyo ng Para mga may content lang. sabihin sa inyo ng mga nanonood sa inyo na ano ba naman 'to? Tatakbo, mag-ghost tas tatakbo. So kailangan ninyong alamin. So yun nga. In general, ito yung lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Ang tao natatakot lang yan sa mga bagay na hindi nila alam. Yun. So Nasa kailangan pool, ha? kailangan may alam kayo. The more na may alam kayo, the more na hindi na kayo matatakot. Yes. Kaya kami nandito, kaya kami tinawag na eksperto kasi alam namin kung anong ginagawa namin. Hindi kami basta nagsasalita lang. Ilang dekada na namin pinag-aralan, ilang dekada na namin na-experience. Retired na nga ako ngayon, hindi na ako nag-ghost hunt or anything. So, Hindi ka na nga nag-go-ghost, ikaw na hinahunt. ayun nga. So, I'm more on like parang ipasa ko na to dun sa mga bago. Yung mga gustong matuto, lumapit kayo. Ang daming grupo dyan. Saan ka raw pwede ma-contact, Sir Clyde? Well, yung grupo ko kasi is Paranormal All-Stars. From the word itself, ako yung grupo namin yung parang intersection ng iba't ibang grupo pagdating sa paranormal, sa spiritual at kung ano-ano pa. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, pataasan sila ng ego eh. Ang sa akin, hindi. We coexist. Yan yung paniniwala mo, yan yung explanation mo. Sa science, respeto. sa science, kaya kong explain yan kung ano yung sinasabi mo. Pero kung talaga ipagpipilitan mo yung kamalian mo, sorry, hindi ka para dito. Dapat maging open tayo lahat. Tanggapin natin kung may pagkakamalian. Exactly. So pwede kang ma-contact sa Paranormal All-Stars page, FB Yes, sir. page. Ayan. Paranormal All-Stars. Ayan. Si Sir Clyde Huwe, mga kaibigan. Si Sir Deus, saan ka pwedeng, lalo na ngayon, marami ng posesyon ngayon. Ano nga? Actually, yung tao nga, hindi nga nila alam na sila pala na may sapi. Sir Deus, di ba? Ayun. So, sa Facebook ko po, ayun, Deus Abbas, and meron din po akong page, no? Oo. And meron din po akong TikTok. So, yun, doon po, marami pong platform na pwede nila akong ma-reach. Yes. Yun. So, any kind of case in spirituality. yes po, kasi kasi sa ngayon, more on nagre-ritual din po ako, nag-cleansing ng mga tao. Saka Reiki healer ka rin. Yes no? po, Reiki master din Master po ka na ako. pala, nasa master's Yes po. degree ka na. Tapos master pala kita. yun po. No. Tapos yun nga, sa ano din po, sa mga, lalo na yung mga curses, nagtatanggal din po ako ng mga ganun. Maganda House yan. cleansing, mga ganun. Yan. No. Si Sir Deus Abbas, yung mga kaibigan. Sir Lance, kumusta na? Saan ka raw pwedeng ma-contact dun sa mga interesado sa malalakas ng bigwas ng liwanag ng flashlight mo? So, sir, sa akin, clarify ko lang, hindi ako nagbebenta. So, nagbibigay lang ako ng information. Kasi, parang hindi ako maging bias. Ayoko magbenta. Tama naman, Parang ganun. So, meron ako Facebook page, which is yung Flashlight Manila. Pati sa YouTube din, Flashlight Manila din. So, ginagawa ko, mostly nagtuturo lang ako or nagde-demo. Meron ka ba raw flashlight na parang pang night vision? Mangdating?
Meron Wala, ka rin, may ini-sponsor na ako kaso wala akong camera na ano eh, na Talaga? para magamit ko yun. So hindi ko muna tinanggap yung ano. Pero pwede ako humingi. But yun nga, wala po akong camera na ano, No. na for IR. Ayan. So, doon ko lang pwede makontak sa Flashlight Manila sa Yes, Facebook sir. page. So usually gagawa ako magbigay ng advice kung halimbawa, bumbero ka, ano magandang gamitin. Yun, so oo. kung police, ano Actually, yung yes. magandang For vest, ganun. survival, actually. Yes, sir. Tapos usually, Malaking bagay. ang mga sinasagot ko is parang magkano ba yung range ng budget mo, tuturo ko saan ka bibili. Yun. But personally, hindi ako nagbebenta. Hindi, humingi muna kayo ng advice kay Sir Lance. Ano, Yes, sir. Kitang-kita naman yung kanyang Facebook account mo, no? Flashlight Manila. Yes, sir. Alright. Thank you. Salamat to sa ating mga naka-ugnay ngayon pong gabing ito, mga kaibigan. As usual, bitin na naman kami sa oras. Diyos mo yun naman, no? Lagi na lang bitin. Pero yung tama yun, no? Deadmatology. Deadmahin na lang muna. Pero kung kinakailangan, ma-feel naman natin kung kailangan nating magdasal para sa mga nagpaparamdam sa atin. And especially sa mga kamag-anak ho natin na sumakabilang buhay. Maybe mayroon din po silang hinihingi sa atin na pagdarasal, ibigay po natin. Ano? Ano pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Siban, hanggang sa muli po sa Gabi ng Misteryo. Manila, North Cemetery. At samahan niyo ako sa aking pag-ikot sa loob. Madre. Anong itsura? Ano ba yung nangyari? Oh, anong klase? Pinapugot ang ulo. Bigla lang lumalabas. Like, subscribe,